Kamakailan lamang si Ginoong Ben Armstrong na mas kilala bilang Beat Boy sa crypto community ay nagkaroon po ng mahalagang papel sa pagpapakilala kay XRP dito po kay Ginoong Donald Trump Jr. Yan, siya po yung anak ng bagong halal na presidente ng US. Yan, siya po si Junior. Ngayon sa pagbisita po niya sa podcast na Triggered with Don Jr., ginamit ni Ginoong Armstrong ang pagkakataon para ipaliwanag kung paano gumagana si XRP at kung paano po ito makakatulong sa kasalukuyang banking system. Sa bagong administrasyong Trump na may posibleng may bukas na pananaw sa cryptocurrencies, ang ganitong pag-uusap ay maaring may malaking epekto para sa hinaharap ni XRP at iba pang mga cryptocurrencies. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Yung nandito po sa ating bandang kaliwa ay yan po si Ginoong Ben Armstrong or Beat Boy. Yung nandito naman po sa ating bandang kanan ay yan naman po si Ginoong Donald Trump Jr. na anak ng Pangulong si Donald Trump. Yan, Donald Trump Sr. po siguro. At yan, ano nga bang layunin ng XRP sa financial system? Yan, base po sa paliwanag ni Ginoong Ben Armstrong ay kanyang ipinakita na si XRP ay isang uri ng digital asset na ang pangunahing layunin ay gawing mas mabilis at mas epektibo ang international money transfers. Sa kasalukuyan, ang mga bangko ay gumagamit po ng tinatawag na SWIFT system para sa mga international transactions. Ngunit ang prosesong ito ay kadalasang mabagal at nagtatagal ng ilang araw bago po matapos. Si XRP naman ay nagbibigay po ng alternatibo dito dahil kaya po nitong magpadala ng pera sa ibang bansa sa loob lamang ng 30 segundo or 30 seconds, kung saan ay isang malaking bintahe kumpara sa tradisyonal na sistema. Ngayon ay paano po inihambing ni Ginoong Armstrong si XRP kay Bitcoin? Ipinaliwanag din po ni Ginoong Armstrong na katulad po ni Bitcoin, si XRP ay itinuturing na network of value. Habang si Bitcoin ay nakikita bilang digital na ginto or digital gold, si XRP naman ay itinatag upang direktang makipag-ugnayan sa mga institutional finance. Ang layunin nito ay gawing seamless ang mga cross-border payments kung saan ay isang malaking pangangailangan sa ating globalized na ekonomiya ngayon. Sa simpleng salita, habang si Bitcoin ay mas nakatuon sa pagiging isang digital na market, digital market ng halaga, or value. Meron po siyang digital market value. Si XRP naman po ay mas nakatuon sa pagiging functional para sa mga bangko at payment providers. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang pagpapakilala kay XRP dito po kay Don Jr. Ang pagkikipag-usap po ni Ginoong Armstrong kay Don Jr. ay isang mahalagang hakbang dahil ipinakita nito na ang mga pangunahing miyembro ng Trump administration ay nagiging mas bukas sa konsepto ng cryptocurrencies. Sa payag po ni Ginoong Armstrong sa social media, sinabi niyang hinihikayat niya si Ginoong Don Jr. na suportahan si Bitcoin dahil naniniwala siyang makakatulong ito para mapalakas ang crypto community sa US. Kung susundin ng administrasyong Trump ang ganitong pananaw, maaaring magbigay po ito ng mas pabor na regulasyon, hindi lamang para kay Bitcoin kundi pati na rin kay XRP at maging sa iba pang mga digital assets. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng XRP community dito sa ginawa ni Ginoong Beat Boy? Marami po sa mga XRP community member ang natuwa sa ginawang hakbang ni Ginoong Armstrong. May mga analyst
tulad po ni Crypto Insight UK na nagpahayag ng kanilang pasasalamat at pagkagulat sa dedikasyon ni Ginoong Armstrong sa pagtataguyod kay XRP sa isang pampulitikang arena. Marami rin sa community ang may positibong pananaw na dahil dito ay mas magkakaroon po ng atensyon si XRP mula sa bagong administrasyon. Ngayon ay ano po ang pwedeng epekto nito para sa ating mga Pilipinong crypto trader or investor. Para sa ating mga Pinoy na nag-i-invest o nagti-trade kay XRP, mahalaga pong pagtuunan ng pansin ang ganitong mga balita. Ang posibleng paborableng regulasyon sa Amerika para kay XRP ay maaring magresulta sa pagtaas ng halaga nito sa market, kung saan ay magandang balita para sa mga investors. Kung si XRP ay makakakuha ng mas malawak na adoption sa mga institutional finance, tataas din ang demand nito at kadalasan ay magdudulot ito ng pagtaas sa presyo. Kaya kung ang layunin ng isang Filipino trader ay mag-hold ng XRP sa mahabang panahon, ang ganitong development ay maaari pong magbigay ng kumpiyansa na si XRP ay meron pong magandang kinabukasan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagpapakilala dito kay XRP sa mga taong may impluensya tulad po ni Don Jr. ay isang hakbang tungo sa mas paborableng regulasyon para sa crypto industry. Sa bagong administrasyon na may bukas na pananaw sa crypto, maaaring makita po natin ang mas mabilis na pag-usad ng adoption ni XRP. Hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Ang posibleng regulatory clarity ay malaking bagay upang maalis ang takot at pag-aalinlangan ng mga investors. Kung magpapatuloy po ang ganitong pag-unlad, maaari nating makita si XRP na maging isang mahalagang bahagi ng international finance. At sa huli, ang ganitong mga hakbang ay nagdadala ng mas mataas na antas ng pagtitiwala para sa mga investors kay XRP, lalo na kung ang mga regulasyon ay magiging mas malinaw at pabor sa mga digital assets. Habang walang kasiguraduhan ang cryptocurrency market, ang suporta mula sa mga political figures at ang pag-angat ng regulasyon ay nagbibigay po ng pag-asa na si XRP, tulad ng sinasabi ni Ginoong Armstrong, ay may malaking potensyal na maging matagumpay sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.